Ano po ang pinakamalaking misconception tungkol sa inyo? Stricto daw ako. Yung matapang ako. Boy, stricto ako kapag mali ang nakikita ko. Lalo ngayon sa Senado. Kaya akala mo yung parang nakikipag-away ako palagi. Ayoko makipag-away mo eh. Lalo na kung tama ang gusto ko nga mangyari magsama-sama tayo. Sino ba ang utak? Sino bang may kagagawan ng paglimas ng kabangbayan? Nung ako ang Blue Ribbon Committee, gusto kong kaagad makuha natin, matukoy, mailantad, maging mapanagot natin lahat ang may kagagawan nito sapagkat pera ng bayan ito. Nung kunin sa akin, ang buong akala ko dahil ang nagsabing kukunin niya, mas magaling siya sa akin, natuwa naman ako. Siyempre, pareho ang direksyon natin eh. Mas lalong maganda kung mas magaling ka sa akin. Dahil ang tinutungo ko ito, ngayon mas magaling ka, baka mas madali ang ating gagawin. Ang nangyari, kabaligtaran. Kaya, ang ginagawa ko ngayon, nagpapaalala ako, lumilitaw ako ngayon na parang ako yung nakikipag-away. Hindi boy. Ako issue for issue. Walang ad hominems. Madalas kong naririnig sa iyo in many different words. Nag-iimbestiga tayo, you were chair of the Blue Ribbon Committee, nangyari ang mga nangyari. Pero doon po sa una niyong latag, sino ba talaga ang mastermind ng pandarambong na naganap at patuloy siguro na nagaganap? May kasagutan ho yan. Sino ba talaga ang mastermind dito? Doon nilinya namin kung sino dapat ang managot. Base na rin doon sa nakalap naming ebidensya, testimonial and otherwise, na nanggaling sa aming mga resource persons. So natukoy mula sa kanilang paglalahad ng kanilang individual short statements na siyempre, sangkot lahat eh. It's a conspiracy. Merong galing sa executive department sa magitan ng DBM, yung DPWH, executive yun. Sa panig naman ng House at saka ng Senate, nandun yung paglatag ng budget. Pero nagsimula yung budget sa NEP. Ang NEP nanggaling sa executive. Kapag sinala mo ito, malinaw na merong conspiracy. Hindi naman po pwede na nailatag ng isang tao lang kahit na ikaw ang chairman naman ng Appropriations Committee, meron ka rin namang boss eh. Hindi totoo yung sinasabi nila na, ako nga yung pinakamataas dito, but I do not control the 80 committees of the House of Representatives. I can only supervise, but I do not control. Hindi ako naniniwala doon, boy. Kasi nagtagal ako sa House eh. I spent 18 years in the House of Representatives. Alam ko ang palakad nito. Hindi ka ma-appoint na chairman ng kahit anong committee, much less or much more, the Appropriations Committee, kung walang basbas ang leadership. Kung walang basbas, specifically, ang presidente ba o ang Speaker of the House? Manggaling muna sa Speaker of the House. So in this case, hindi pwede maging chairman si Zaldico ng APRO kung walang basbas si Congressman Martin Romualdez. Yes, boy. Okay. Talagang manggagaling sa kanya. Even the Vice Chairman. Are you in effect saying that Martin Romualdez is the mastermind, alleged mastermind of this whole mess? Isa siya sa maaring ma-pinpoint. And this is high time for Senator Ping Lacson to call him Okay. in the hearing. Right. And obviously, doon sa kanyang statement, now we're talking about the statement of former Speaker Romualdez, na para bagang for the first time, nakita ng marami sa bayan na may cracks ang relasyon niya with his own cousin, the president of this country, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Tama ho ba ang reading namin? Tama naman yun kung pagbabasihan yung revelations ni Saldico na meron siyang sinasabi, allegedly, na merong 100 billion per year na ini-insert sa budget. Ngayon, palagay ko yung statement ni former Speaker Martin Romualdez ay na-trigger nung sinasabing na-aresto na si Saldico. Please explain that to us. Paano siya na-trigger with that arrest of Zaldi in the Czech Republic? Eh kung talagang na-aresto siya talaga, no? Sa akin kasi may pagdududa ako. Si Saldico, nagkaroon na siya ng previous revelations installments. At ang dami niya, he spilled the beans already. Ayaw nga siyang tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee for the simple reason that he respects
interparliamentary courtesy. Sabi ko nga doon sa isang sagutan namin, nilibas na ang bansa natin. You're still respecting interparliamentary courtesy. Saan ka naman nakakita ka kung gano'n? Kasi ayaw nila talagang magsalita si Saldi. Sabi ko, pwede mo nang gawin yon. Kasi kung hindi kayo in-advise ng legal staff mo, ako magsasabi sa'yo, Saldico can secure his own sworn statement in any country in Europe. I-apostille niya lang yun eh. And the Apostille Convention is already recognized by the Philippine Supreme Court. At inadapt na nga ito sa isang requirements natin. Sabi ko, pagka na-apostille yung kanyang sworn statement, pwede mo siyang paharapin sa committee kahit na by Zoom. Bakit hindi mo gawin? Isang potential na witness siya. At dito, nagsabi siyang napakarami, dinadala yung mga mali-malitang pera sa bahay mo, sa ganito. Kailangan nating ipagharapin talaga. Bakit tayo nilang gawin ito? Ito yung punto rito. Ngayon, kung nahuli talaga, magkakaalaman dito. So, kaya siya gumawa ng statement sa aking palagay. Sige, nasa sa inyo. O dilaglagan na tayong lahat. Parang gano'n ang ibig niya sabihin. I cannot be the fall guy. Ibig niya sabihin, merong mas mataas sa kanya. Okay. Napakinggan namin yung statement, pero sususukan ko lamang yung statement ni Congressman Zaldico, accusing the President of the Republic as head, actually, nung nauna niya mga statements na lalo na yung 100 billion, inutusan niya si Budget DBM Secretary. Pagdating, siya ang tumawag pala sa kanya, kung tama ang aking pagkaalala. At sinabi niya, hindi kaya ito, i-insert ang 100 billion, kailangan hatiin, ang 50 billion dito, ang 50 billion. Tama ho ba ang aking pagkaalala? Yan ang sinasabi ni Saldico. Yan ang sinasabi ni Zaldico. Oo, di ba? Dumikit yan sa ating isipan dahil doon siya nagpapaliwanag na ako'y nasa baba lamang. Hindi ako nasa taas. May nagdidikta pa sa akin. Tama naman yun. Dahil kahit na ikaw ang chairman ng Appropriations Committee, hindi ka makakagalaw sa sarili mo. Hindi ganun ang system sa House of Representatives. In effect, that was what Martin Romualdez also was trying to say, na medyo may collegial decision or hindi lang sila isa. Well, you use the word conspiracy theory, alleged, no? Oo. Kasi nga, hindi po pwedeng walang say si Martin Romualdez. Hindi pwedeng mangyari na si Saldi lang ang magdidesisyon sa sarili niya. Kailangan palagi niyang kinukonsulta ang speaker. At hindi ako maniniwala at walang maniniwala na wala siyang approval sa lahat ng gagawin ng Appropriations Committee. Doon sa statement ni former Speaker Martin Romualdez, yun ang unang lumabas. Ang unang lumabas, parang may problema na kayo ng Malacanang, parang may problema na kayo ng pinsan mo. Dahil nga doon sa kanyang reference to the executive's participation in the budget process. Pangalawa, nagpangalan na from Chis Escudero to Zaldico, Toby Chanco, pinangalanan niya, at para bagang ang sinasabi niya, I'm not gonna keep quiet anymore. Ano ang reaksyon niyo doon? Kasi nga, ang tingin ko, kung talagang lalabas na si Saldico will completely spill the beans. Hindi ko alam paano nila i-manage yun. Kasi sinasabi niya, 100 billion, allegedly, ang napupunta sa, ang nire-request ng Office of the President every year. Magsimula na lang tayo ng 2023 hanggang 2025. Sabi niya, maging 2026, meron pa rin eh. So, paano sasagutin yun halimbawa? Ngayon, si Saldico ba mag-turn around 360 degrees? I don't think so. Kasi, i-reveal niya na to earlier. Pero, Sen, what is your take that the announcement that Zaldi had been arrested, kung na-arrest man, no? Was the president? Yung sinabi niya na... Si president ang nagsabi na nahuli. Kasi ganito, boy, ako, padadaanin ko sa nalalaman ko. Under the Geneva Convention kasi, boy, any Filipino arrested in a foreign country, matitrigger yung tinatawag na consular notification process. That process will reveal as much detail as possible, like the complete identity of the arrested person, circumstances of his arrest or detention, yung kanyang documentation, the agency or the office, the court, or the prison, the police station,
even detention facility where he is being held, and the future steps na gagawin ng state na may hawak sa kanya. This process was reiterated in many cases of the International Court of Justice. So, kung hindi nanggaling yung information from a notification process, parang hindi totoo. Kasi, kung talaga nanggaling sa isang consular notification process, the government must have published a summary of that. Okay. Hindi mo na kailangang pumunta sa Czech Republic na sinasabi nila na kailangan puntahan doon. Why would you do that? Why would you waste the people's money in doing that? You can check with the Czech Republic Embassy here in Manila. Malalaman natin kaagad eh. Pero boy, ba't sila nagpipilit pumunta sa Czech Republic at this point in time? Spring ngayon eh. Masyado bang maaga yung statement na ginawa ni former Speaker Romualdez? Tingin ko, na-trigger nga doon eh. Kasi kung nahuli nga, ipin-repair niya na yung senaryo kung anong mangyayari. Pero ang nakakapagtaka, even before this incident, ang mga statements lahat ng mga taong inakusahan ng involvement dito sa napakalaking ninakaw sa bayan, lahat sila inosente. Yun naman talaga ang natural reaction, boy. Pero paano mo papaniniwalaan naman ang buong Pilipinas? Kasi nga yung sistema eh. Manggagaling sa budget, manggagaling sa Office of the President, ilalatag mo yung insertion, pagkatapos may unawaan na sila sa mga allocables, May BICA, may small committee. may small committee, may BICA, may ganyan, balik-balik ng ganyan. Huwag mong sabihin, ikaw ang Speaker of the House. Ano ka, bystander? Naghihintay ka lang kung ano nangyari. I don't think so. People will not believe that.